Hi mga mommies! This is the last and final part of our autism journey, our therapy experience, and Ren's progress today. At age 2, nakakita ako ng therapy center malapit sa amin. Nag-inquire ako and hindi naman required na may diagnosis na. So, in-assess nila si Renz doon and binigyan ng therapy plan. Home-based ang magiging therapy niya since walang maghahatid sa kanya sa center. Magaganda ang review sa center kaya kahit sobrang pricey para sa akin is tinry ko talaga. Inabot lang ang 1 month, around 8 sessions, pinastop siya ng mother ko. Kasi natotrauma raw si Renz to the point na pag naririnig niyang parating na yung kanyang therapist is nagsusumiksik siya sa sulok or nagtatago sa mga unan. For information lang po, ABA therapy or Applied Behavior Analysis Therapy is a type of behavioral therapy for children with developmental problems. Techniques include reinforcement systems, rewarding system ito to encourage desirable behaviors and implementing consequences naman for challenging behaviors. And andito pa lang si Renz nung nag-stop kami. For other details, you may check the internet naman or ask a service provider kasi mahirap mag-mention ng hindi ko naman na-experience. Kaya isang technique lang ang babanggitin ko dahil yun lang yung nagawa na ni Renz. Ayaw ni Renz sumunod kaya sobra yung stress niya at that time. So we decided to stop and mag-continue na lang na turuan siya on our own. After ng diagnosis ng developmental pediatrician sa kanya nung 5 years old siya, hindi na namin siya pinatherapy kasi honestly, hindi talaga kakayanin ng budget namin. Dalawa kasi yung need niya. One is speech and second is occupational therapy. Kung kukumputin natin is kulang pa po yung isang buwan na sahod ko para mapa-therapy siya ng isang buwan. Which is kulang na kulang din kasi hindi lang 1 month ang therapy niya. Sa iba nga hindi lang yata isang taon. Depende sa magiging progress ng bata. Kaya i-support niyo po ako sa pag-vlog ko. Baka sakaling mapa-therapy ko na si Renz. Charis. Joke lang po. Hindi. Ang vlog na ito ay para po talaga makatulong din sa ibang mga nanay na kagaya ko na magkaroon sila ng idea kung ano ba yung autisms, kung ano yung mga signs and symptoms ng mga batang may ASD. And para magbigay din ng knowledge, of course, sa ibang tao naman na hindi naiintindihan yung mga kagaya ni Renz. Kasi one time I remember someone, it's a relative of mine, 2 years old si Renz noon, Pasko, nag-aabot siya ng apple and a 20 peso kay Renz. Tapos ayaw ni Renz tanggapin. Sabi ko sa kanya, pasensya na po kasi may autism ako. That time, hindi pa diagnosed si Renz kasi nga 5 years old na siya na diagnosed talaga. Pero sinabi ko yun dahil hindi ko naman na idinedeny sa sarili ko na alam kong may kakaiba sa anak ko. And gusto ko kasing maintindihan niya na kaya hindi tinatanggap ni Renz is meron siyang developmental conditions. Pero imbis na maunawaan niya ako, hindi ko nagustuhan yung sagot niya sa akin. Kasi ang sabi niya, ganito yung pagkakasabi niya, ay hindi pwede yan, bastos yan, turuan nyo kasi. Turuan yung umasal ng tama. Na para bang 1,000 yung inabot niya. So, ayun. Charis lang, hindi naman. Wala naman akong pakialam doon sa amount. Ang akin lang, sobrang sakit sa isang nanay na masabihan kang mali yung pagpapalaki mo sa anak mo without knowing anything about them. Ngayon, na 9 years old na si Renz, may mga napapansin na rin ako, mga ilang-ilang improvements sa kanya. So, number one is, meron na siyang eye contact. Nagre-respond na siya pag tinatawag ko siya. Wala nang head banging. Lesser tantrums. Actually, halos wala na talaga siyang tantrums. Madalas ko na siyang topakin. Yung topak niya na hindi naman yung nagwawala. As in, ayaw lang niyang kumilos, ayaw niyang gumano. Yan lang yung topak. Then, hindi na siya ganun kaselan sa pagkain. Kahit halo-halo pa yan, kahit sabay-sabay mo bigay sa kanya, hindi na siya magre-reklamo. Sumusunod na siya sa instructions. Huwag mo lang pagsasabay-sabayin kasi na tataranta talaga siya kapag, halimbawa, inutusan ko siyang kunin mo yung tabo.
kunin mo yung walis, kunin mo yung dustpan. Tapos pag nagsabay-sabay mo sinabi yun sa kanya, hindi niya na maintindihan kung anong gagawin niya, kung kukunin ba niya o uupo na lang siya kasi na-stress na siya mag-isip. Then, pansin ko din na nakikipag-interact na siya sa mga adults and sa kids. Big help din sa amin na nailalabas ko na siya madalas, hindi na siya yung laging nakakulong lang sa bahay. Tapos nakaka-interact na siya sa mga bata dahil nga nag-school na siya. Yung mga previous years niya kasi, sinanay ko siya na every year, nagpa-party siya at yung birthday niya. And I think medyo nasanay siyang makisalamuha sa mga tao dahil dun sa mga parties na yon. Medyo tumatagal na siya sa maingay at magulong lugar. Like, pag merong birthday parties, Lady okay, merong playground na napakaraming tao at maingay at magulo, hindi na siya naguguluhan. Parang okay na sa kanya yung gano'n. Though, sa music hindi pa din siya gano'n ka-okey. Okey sa music talaga, 'wag mo lang sasabayan yung kumakanta, nagagalit siya, hindi ko alam kung bakit. And hanggang ngayon kino-correct namin 'yun kasi ayaw namin na 'pag dinala namin siya sa ibang place, eh, magrereklamo siya kapag may naririnig siyang kumakanta. So, mahirap na kasi yun. Mangyari na naman yung nangyari nung 2 years old siya, 'di ba? So, hangga't maaari, hindi naman sa ikinakahiya namin siya, hangga't maaari gusto namin maging maayos siya kasi ayaw din namin na mapahiya siya sa ibang tao. Though hindi niya naiintindihan na napapahiya siya, kami bilang magulang, kami yung pinaka-nasasaktan. Nakaka-stay na siya sa isang upuan, kagaya ngayon, ganyan lang siya, naglalaro lang, wala na siyang ano na, maglakad-lakad pa or what. Even sa church, kaya niyang mag-stay ng buong mass nang hindi siya nag-iingay or hindi siya tumatayo, hindi kailangan tumayo. Tapos, medyo natututo na siyang magsulat, though kailangan niya pa rin ng kopyahan and ang kailangan ko na lang sigurong i-correct sa way niya ng pagsusulat is pabaliktad kasi siya magsulat. Halimbawa yung number 5, 'di ba, 'pag sinulat siya pa gano'n, siya 'pag nagsulat siya pa gano'n. So, baliktad siya. And isa pang gusto kong matutunan niya talaga is magbasa. Sa ngayon focus muna namin siya sa development niya in terms of, ah, pag-aalaga sa sarili niya, yung pag-asikaso sa sarili niya. Kasi hindi rin kasi sila gano'n kadaling turuan sa mga bagay na dapat ginagawa nila sa personal nila. Gaya ng pagligo, pagtu-toothbrush, yung mga basic necessities hindi nila masyadong kayang gawin mag-isa talaga. So, yun muna yung focus namin para at least kahit ano man ang mangyari, ah, magkaroon man ng gusto ko marunong siya sa buhay. Hindi lang sa academics. Kaya, inuuna namin yung practical na kailangan niyang matutunan. Meron naman siyang mga books and reading materials, may mga writing materials siya. So, unti-untiin lang natin. Nakakapag-aral na siya. Though suspend na sana balang araw ay mapasok ko din siya sa regular school. Nakaka-receive naman siya ng awards sa kanyang mga teachers. Pinupuri din siya ng mga teachers niya. Sinasabi nila na mukhang kaya naman talaga niya sa regular school. Siguro konting push pa namin. Nagjo-join na siya sa mga activities unlike before na parang nakasarili nga lang siya, gusto niya siya lang, gano'n. Ngayon 'pag merong magda-dance siya, 'pag may party, magpa-party siya. Nakakatuwa na sobrang dami na pala niyang progress simula noon maliit pa siya. One thing na napansin kong maganda kay Lawrence, napakatalas kasi ng memory niya, lalo na sa mga patterns. For example, binilihan ko kasi siya ng piano lately. Pambata siya pero yung tunog niya is like toong piano. Nagulat ako one time, tumutugtog siya. Sabi ko, "Bakit may tono yung tugtog ni Ren?" Sabi ko, "Ulitin mo nga." Inulit niya and na-confirm ko na Baby Shark yung tinutugtog niya. Nagtataka kami kasi hindi naman namin siya tinuturuan kasi binili ko nga yun as a toy lang naman, hindi naman namin minamandatory na mag-aral ka niyan kasi gusto ko matuto ka niyan, hindi naman. Binili ko siya kasi gusto ko siyang mag-play lang. So, I think baka nagbe-base lang siya sa tono and ayun, sinusundan niya lang siguro, pinapakinggan niya lang. Kasi meron pa siyang ibang natutugtog like Mary Had a Little Lamb, Twinkle Twinkle Little Star ba yun or
ABC. Hindi ko alam kasi pareho sila ng tono, pero yung tono na yun, then happy birthday, wish you a Merry Christmas. Yung mga, hindi naman siya gano'n ka-complicated na music. Pero para sa isang batang kagaya niya, napakalaking factor sa akin na natututo siya. In his own way din ha, yun pa yung nakakatuwa din, hindi naman namin siya pinilit na mag-aral. 2 years old siya, meron kaming specific arrangement ng mga cars niya, yung mga trucks niya na malalaking ganito. Nakaayos yan sa isang table na maliit na may specific arrangement yan. As in, everyday, ganun yung pagkakaayos ko ng cars. Tapos one time, biniro ko siya, knowing na hindi naman niya ako naiintindihan nung 2 years old siya nun eh. Sabi ko sa kanya, ang dami mong kalat, magligpit ka. Sabi pagpasok ko ng kwarto, nagulat ako kasi nakaligpit nga. At ang mas nakakagulat do'n is kabisado niya pala kung paano ko nililigpit yung toys niya. As in kung paano siya pasalansan, kung ano yung nakapatong sa ganito, kung ano yung nasa left, kung ano yung nasa right, kung ano yung nasa front, kung ano yung nasa back. Tama lahat. So sabi ko, okay. Magaling siya sa ganung bagay. Ngayon, dito muna tayo mag-e-end. Siguro soon, magkakaroon tayo ng mga susunod pang video regarding autism. And you may request din kung meron kayong gusto pa na ipadagdag sa akin or may gusto kayong itanong, okay? And ito lang po yung message ko. Hindi madali na maging nanay ng isang batang may autism. Walang manual, walang eksaktong paraan. Madami kang ipagod, madami kang iiyak, at madaming moments na mapapaisip ka kung tama pa ba lahat ng ginagawa. Pero kung may isang bagay akong sigurado, si Renz ang nagturo sa akin ng tunay na patience, unconditional love, at kung paano maging mas mabuting tao sa araw-araw. Ginawa ko ang video na to, hindi para humingi ng awa sa inyo, kundi para magbigay din ng awareness. Dahil hindi lahat ng batang may autism ay pare-pareho. Hindi lahat ng kakaiba ay matatawag ng bastos. At hindi lahat ng tahimik o hirap magsalita ay pinalaking mali. Oo, meron siyang autism, pero higit sa lahat, anak ko siya, mahal ko siya, matalino siya, at deserving siya ng respeto at pagkakataon. Hindi madali maging nanay, sa totoo lang, kahit pa walang autism yan. Pero mas dumodoble yung hirap pag meron. Sa lahat po ng nanay na may anak na special, kahit po yung autism, be proud of yourselves. Kasi grabeng fulfilling at rewarding. Biruin mo binless tayo ni Lord ng mga batang special. Ibig sabihin, alam ni Lord na kaya natin, di ba? Ay, naiyak ako. Sorry. Sobrang, sobrang tumatag ako dahil, dahil kay Lord. Mula noon na yun. Siya yung naging strength ko talaga. So, sobrang thankful ako sa siya ang blessing sa at alam niyo kahit na iba siya, nakikita ko sa kanya na mahal niya yung kapatid niya. I think siya yung batang showy na yumayakap, humahalik, mararamdaman mo sa kanya na may pagmamahal siya. Sa ibang paraan yun siguro, papa. Pero makikita ko kasi. Ah, ayun lang. So, bye-bye po. Sana po supportahan niyo pa po ako sa mga susunod kong vlogs. Pasensya na po kayo kung hindi ganun kaganda yung boses ko kasi hindi po talaga ako yung sweet girl. Pangsiga po talaga yung boses ko. Pasensya na kayo. Pero I'm trying to convey with you sa mas malumanay na paraan. Kasi yung boss ko talaga, lagi pong parang galit. Pasensya na po. Pero hindi po. Ganun po talaga siya. Medyo parang pang siga. Basta, alaminado naman ako. And thank you so much sa mga sumusuporta sa akin, sa mga nag-views, sa mga nagpa-follow. At sana dumami pa kayo. Para marami pa tayong ma-reach na mga mommies na kagaya natin. Di ba? So, yan lang po. Maraming salamat. Paalam. Hanggang sa muli.